Chapter 5. Hindi maunawaan ni Sanya bakit biglang naging agresibo ito. Pinanindigan na lang ba ng binata ang pagiging masama niya? Wala na nagawa ang dalaga sa ginagawa sa kanya ni Gino. Pagod na siya makipaglaban dito. Tuluyan ng naagki ni Gino ang katawan ni Sanya. Maraming luha ang pinakawalan ng dalaga ng mga sandaling iyon. Nang makaraos na ang binata sa kanyang ginawa ay tila wala ito bakas ng pagsisi. Isa akong masamang tao. Magalit ka sa akin habang nabubuhay ka. Isumpa mo ang pagkatao ko. Kahit kailan hindi na mababago ng pusong ito ang buong pagkatao ko, seryoso si Gino habang sinasabi iyon sa dalaga. Iniwan niya ito nang walang samplot. Hindi lubos akalain ng dalaga na tunay ngang napakasama nito. Niyakap na lang ni Sanya ang kanyang sarili habang umiiyak. Dahil sa mga nalaman ni Gino ay bumalik siya sa pagiging masamang mafia. Bumalik siya sa dati niyang mga gawain. Walang awa niya pinapatay ang mga kalaban niya. Nagulat si Don Rafael sa pagbabalik loob nito sa organization. Samantala, ang dalagang si Sanya ay napataksik na sa pinagtatrabahoan niyang hotel. Umalis na ang dalaga sa tinituloy niyang bahay noon. Dahil sa panggagahasa sa kanya ni Gino. Ilan buwan din ang lumipas, hindi na muli nagtagpo ang landas ni Gino at ni Sanya. Nagpatuloy pa rin ang masamang gawain nila Gino at ng organization nila. Mas pinalawak ni Don Rafael ang kanilang organisasyon. Isang mahabang habulan ang nagaganap sa isang palengke sa Tondo, Manila. Hinahabol ng isang dalaga ang isang lalaking nang hablot ng bag niya. Hindi siya huminto kakahabol sa magnanakaw. Hanggang sa kalsada naghabulan ang dalawa. Samantala, isang mamahaling sasakyan ang malayang nagmamaneho sa kalsada. Sakay nito si Gino at ang tatlo nitong tohan. Tahimik nila nilalakbay ang kalsada ng Tondo. Katatapos lang ng transaksyon ni Gino doon kaya tila pagod ang binata pabalik sa mansion. Ilang sandali lang bigla napatigil ang sasakyan nila dahil may nabangga ang kanilang sinasakyan. Nabangga nila ang isang magnanakaw na kanina pa hinahabol ng isang dalaga. Heyoy, bizet ka pinagod mo ko, yan deserve mo mabangga loko ka, galit na sabi ng dalaga at kinuha niya ang kanyang bag mula sa magnanakaw. Mula sa loob ng sasakyan pinapanood lang ni Gino ang dalawa. Laking gulat niya nang hoiin ng dalaga ang buhok nito. Nasa kanyang harapan ang dalagang si Sanya. Nagulat siya nang makita ito, babasa na siya ng sasakyan ngunit pumara na ng taxi ang dalaga at sumakay na ito. Hindi akalain ni Gino na muli niya makikita ang dalaga. Wala pinagbago sa mukha ng dalaga, maganda pa rin ito at balingkinitan ang katawan. Sobrang bilis ng puso ng binata nang muling makita ang babaeng minahal niya noon hanggang ngayon. May bago ka ba ibabalita sa akin? Kamusta ang paghahanap kay Dessa? Tanong ni Don Rafael sa kanyang tohan. Pumunta po ako sa isang mental hospital na pinagdalhan sa kanya, ngunit nakalabas na po siya. Pasyensya na po boss kung hindi ko pa siya madadala sa inyo. Paghingi ng pasyensya nito kay Don Rafael, lumapit si Don Rafael sa kanyang tohan at tinutukan ito ng baril. Nauubos na rin ang pasyensya ko. Bago ko ito iputok sa'yo, galingan mo na paghahanap sa kanya. Nauunawaan mo ba ako? Galit nitong sabi at pinalabas na sa kanyang silid ang tohan niya. Hindi pa rin mahanap ni Don Rafael si Dessa. Tila napaka-ailap ng babae hanapin dahil matagal nang ang panahon siya hinahanap. Nakatulala lang binata habang kinakausap ng kanyang tohan. Hindi mawala sa isip niya ang dalaga, muli na naman siya nabaliw kakaisip. Boss, may transaksyon po tayo mamaya sa paraiso ni Ligaya, balita ng tauhan ni Gino ngunit tila wala narinig ang binata, paano ba kita mahahanap? Tanong nito sa kanyang sarili habang nainom ng Winsky. Boss, paulit-ulit na pagtawag nito kay Gino dahil tila hindi siya nito naririnig. Ano ba yun? Storbo ka sa iniisip ko, naiinis nitong sagot sa tohan niya at tumayo siya upang magtungo sa bintana. Hindi siya maka-focus sa kanyang iniisip kaya pinalabas niya muna ang mga tohan niya. Mas lumawak ang organization nila kaya mas lumaki ang naging responsibilidad ni Gino. Mayroon na silang 5 bar na pinuprotektahan na sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Isa sa mga bar na sa pangangalaga nila ay ang Paraiso ni Ligaya. May magaganap silang transaksyon doon, kahit pa nalaman ni Gino na hindi siya tunay na anak ni Don Rafael ay mas pinili niya manatili dito, upang mabayaran niya ang kasalanan na nagawa ng kanyang ina. Simula na pinili niya bumalik sa pagiging masama, naging maayos ang naging takbo ng uganayan nila Don Rafael.
Napatakbo ng maayos ang organization, hindi na nga ba talaga mababago ni Gino ang masamang imahe niya o nalilinlang lang siya sa isang malaking kasinungalingan ni Don Rafael? Isang malakas na tugtugan ang nagaganap sa loob ng isang bar. Walang tigil sa pagsayaw at pag-inom ang lahat. Grabe ang ingay naman dito, asan ka na ba Saucy? Naiinis ang dalagang si Sanya dahil nahihirapan siya makipagsiksikan sa loob ng bar. Kanina niya pa hinahanap ang kaibigan niyang si Saucy. Nilibot niya ang mga mata niya sa loob ng bar. Nakita niya ang isang babae na nakahil ata sa isang VIP seat. Agad-agad niya ito tinungo at pinipilit gisingin. Saucy, gumising ka na nga dyan, umuwi na tayo, panggigising ni Sanya sa kaibigan ngunit tila naparami ang inom nito. Pinilit niya itayo ang kaibigan kahit nahihirapan na siya. May 6 na kalalakihan ang lumapit sa kinaroroonan nila. Napatigil ang dalaga sa pagdala sa kaibigan. Saan mo siya dadalhin? Hindi pa kami tapos mag-e-enjoy pa lang kami, maangas na tanong ng isang lalaki. Sobrang lasing na ng kaibigan ko, loob ko na siya, padaanin niyo kami. Sabi ni Sanya habang akay-akay ang kaibigan, hindi pa sila nakakahakbang ay tinulak na sila ng maangas na lalaki. Napaupo si Sanya at ang kaibigan nito. Bumantong hininga ang dalaga at muling tumayo. Umalis ka sa daanan, lasing na ang kaibigan ko at kailangan na namin umuwi, bobo ka ba para hindi maunawaan yun? Pang-iinsulto ng dalaga sa lalaki at tila nakuha nito ang inis niya. Dama po sa mukha ng dalaga ang palad ng lalaki at nanggigil ang dalaga. Kinuha ni Sanya ang isang bote ng alak at pinukpok ito sa ulo ng lalaki. Nagulat ang mga kasamahan ng maangas na lalaki. Dahil sa pagtatalo nila nagising ang kaibigan niya. Napansin ni Sanya na tila hindi tinablan ang lalaki sa paghampas niya sa ulo nito. Mababakas sa mukha ng lalaki ang matinding galit. Agad hinawakan ni Sanya ang kamay ng kaibigan at hinatak niya ito paalis. Hinabol sila ng mga kalalakihan sa loob ng bar. Boss, mamaya na daw nila ay deposit ang kabwang bayad sa atin, aniya nito sa boss niyang si Gino habang tinutungo nila ang patungo palabas ng bar. Siguraduhin mo na mahuhulog nila bago mag-umaga. Utos ni Gino sa tohan niya. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Sa hindi kalayuan natatanaw ni Gino ang isang babae na tumatakbo, hinahabol ng kalalakihan. Bawat takbo ng dalagang si Sanya ay sige din siya tingin sa kanyang likuran, nag-alala siya na baka maabutan siya ng mga lalaking humahabol sa kanya. Naiwan niya ang kaibigan niya dahil sa lantang katawan nito, hindi makatakbo ng maayos, bigla na patigil ang dalaga sa pagtakbo. Bumangga siya sa dibdib ng isang lalaki. Ramdam na ramdam niya ang matigas na pangangatawan nito. Unti-unti niya inaangat ang kanyang ulo. Napa-attract siya nang makita niya ang pamilyar na mukha nito. Nagkatinginan ang mga mata nila, na bigla ang dalaga na sa kanyang harapan ang lalaking umangkin ng katawan niya at kinamumuhian niya. Tumigil ang mga kalalakihan sa paghabol, nasa harap nila ang grupo nila Gino. Pinagod mo kamig, babae ka. Hinihingal na sabi ng lalaki habang nakahawak sa ulo niya na may dugo. Tumabi ka, anya ni Gino at gumilid ang dalagang si Sanya. Napansin ng binata ang mga nakatiklop na mga kamao ng dalaga. Napansin ni Gino na palapit na sa dalaga ang maangas na lalaki, agad niya itong sinakaw at nilayo ang distansya nito sa dalaga. Og, sino ka ba, bakit ka nakikialam? Aniya ng maangas na lalaki at nahihirapan na ito magsalita dahil sa pagsukol ni Gino sa kanya. Wala na nagawa ang mga kasamahan nito kundi tumakbo. Tinutukan ng baril ni Gino sa leeg ang lalaki at mababakas sa mukha nito ang grabing pagkatakot. Ayoko sa lahat yung nastorbo ako at may humaharang sa daan ko. Ano gusto mo, unahin ko paputukan? Yang tumbong mo o yung leeg mo? Pananakot ni ng binata at umiiyak na ang lalaki sa takot. Napaihi na nga ito sa kanyang pants. Naiinis ang dalaga sa mga nakikita niya kaya humakbang na siya paalis, ngunit naunahan siya ng lalaki makaalis. Tumakbo agad ang lalaki nang bigla ito bitawan ng binatang si Gino. We haven't seen each other in a while, seryosong sabi ni Gino at napahinto ang dalaga. Sana nga hindi na tayo nagkita, hindi ko gugustuhin na makita ka ulit, tila naiiyak na pahayag ni Sanya, kinamumuhian mo ba ako? Seryosong tanong ni Gino at humarap sa kanya ang dalaga. Hindi lang kita basta kinamumuhian. Sinusumpa ko buong pagkatao mo. Isa kang basura.
Nanggigil na sabi ni Sanya at tuluyan na siyang umalis sa harap nito, isang bangungot kung maituturing ni Sanya ang gabing ginahasa siya ni Gino. Sinumpa niya na ang buong pagkatao nito. Biglang bumalik sa alala ni Gino ang gabing inangkin niya ang katawan ni Sanya. Naririnig niya ang malakas na sigaw nito noong nang gabing iyon. Hindi na alam ni Gino ang daan patungo sa mundong tahimik. Sa mundo na pwede siya magbago. Gusto niya mabago ang kapalaran niya. Nababalot siya ng matinding puot sa kanyang pagkatao. Puno ng kasinungalingan ang buhay niya. Nabuhay siya sa loob ng maraming kasinungalingan, mga lihim na pilit itinatago sa kanyang buong pagkatao. Isang manipulasyon ang nangyayari sa buhay niya. Isang lihim na kasinungalingan ang bumabalot sa buong pagkatao ng binata. Ang dami katanungan ang nanatili na walang kasagutan sa isipin niya. Maraming katanungan ngunit iisa lang ang kasagutan. Isang kasagutan ang susi sa kanyang tunay na pagkatao. Paglabas ng bar nila Sanya at ng kanyang kailangan na si Sosie ay pumara agad sila ng taxi upang makauwi na. Kinabukasan, nagising ang isang babae sa ilang wisik si kanyang mukha. Tuldok. Ano ba iyan, Sanya? Inaantok pa kaya ako? Pagreklamo ni Sosie at habang inaawat nito si Sanya sa pagwisik ng tubig sa kanyang mukha. Gumising ka na, maaga pa tayo aalis. Panggigising ni Sanya habang hatik niya ang paa ni Sosie. May hangover pa kaya ako, katwiran nito. Nagkakilala si Sanya at Sosie noon nang mapadpad ang dalaga sa tondo. Nakatakas si Sosie sa mapang-abuso nitong kinakasama dahil sa pagtulong sa kanya ni Sanya. Unti-unti nabuo ang kanilang pagkakaibigan dahil sa pagpapatuloy ni tita ni Sosie sa dalagang si Sanya. Huwag mo kunin sa akin ang anak ko, Ma'am Lucy. Umiiyak na pagmamakaawa ng isang babaeng nakaluhod at puro putik ang damit. Kailangan mawawala ang anak mo, isa lang ang pwedeng kilalanin ni Rafael na anak at yon ay anak ko, hampas lupa ka. Galit na sabi ng isa pang babae habang hawak nito ang isang sanggol. Ako na lang patayin mo, Ma'am Lucy, huwag po ang anak ko, nakikiusap po ako. Walang humpay na pag-iyak nito at gumapang patungo sa paa ng isang babae, ngunit dinuruan lang siya nito, mababaka sa mukha nito ang matinding galit. Patayin niyo na yan at itapon niyo sa kung saan man, yung hindi na makakalutang ang katawan, utos ng babae sa kanyang mga tohan at tuluyan nito ang kinuha ang sanggol. Humagolgol ng malakas ang ina ng sanggol, Kuya Pedring, Kuya Matias, nakikiusap ako, huwag niyo ko patayin. Kuya Pedring, buntis ang asawa mo. Alam mo kung gaano kasakit mawalay ang anak sa ina nito, huhuhu. Paghagulgol ng babae habang nagmamakaawa sa dalawa, pasyensya ka na Desa, alam mo naman utusan lang kami ni Ma'am Lucy. Dapat una palang nilayuan mo na si Sir Rafael. Tila naiiyak na pagkakasabi ng isang tohan. Huwag na nga kayo marami dada, walang personal ang trabaho lang Desa, tinutok ng isang tohan ang baril sa ulo ng babae at sunod-sunod ang paghagulgol ng babae. Isang malakas na putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa tahimik na gubat. Bakit ngayon ka lang, kanina pa ako nag-aantay sa iyo, Pedring? Nag-aalalang tanong ng misis ni Pedring, bakit hindi ka pa natutulog? May pinatapos pa kasi si Ma'am Lucy sa amin. Paliwanag nito sa kanyang asawa, nagising ako bigla, panaysi pa kasi ni baby natin. Tsaka pala, Pedring, may naisip na kung pangalan ng baby girl natin, masaya nitong kwento sa asawang si Pedring. Ano naman ipapangalan natin sa baby girl natin? Interesadong tanong ni Pedring, pangangalanan ko siyang Sanya. Sanya, kahulugan ng pagiging mabait at positibo sa buhay. Tuwang-tuwa nitong pagkakasabi at hinimas ni Pedring ang tiyan ng kanyang asawa. Ma'am Lucy, ano po gagawin ko sa sanggol? Tila nangangambang tanong ng isang tohan. Ikaw na bahala sa sanggol na iyan. Patayin mo kung maari lang para hindi na mag-cruise ang landas nila ni Rafael. Pero ma'am, kawawa naman po itong sanggol, saad ng tohan habang nakatingin sa mukha ng sanggol. Pag hindi mo ginawa, baka ikaw ang patayin ko. Pagbabanta nito sa kanyang tohan. Sagad na sa buto ang kasamaan ni Ma'am Lucy. Kaya niya pumatay ng walang kamuang-muang na sanggol para lang hindi masira ang kanyang mga plano. Matagal na ang nakalipas ang panahon na iyon, ngunit nanatiling lihim ang lahat. Maraming kasinungalingan ang naganap sa loob ng 30 years ago. Maraming buhay ang nawala upang maitago ang isang kasalanan na nagdulot ng maraming suliranin sa kasalukuyan. Hayop kayo, niloko niyo ko ni Lucy, kala niyo ba hindi ko malalaman na hindi ko anak ang batang iyon? Ngayon palang pagbabayaran mo pag traidor sa akin.
Galit na pagkakasabi ni Don Rafael, "Pakiusap Sir Rafael, huwag niyo ko patayin, ako na lang ang mayroon kay Johnny. Hindi po namin sinasadya ni Ma'am Lucy ang nangyari sa amin." Pagmamakaawa nito habang nakaluhod, "Huwag ka mag-alala, sisiguraduhin ko magiging masalimot ang buhay ng dalawa mong anak. Sisiguraduhin ko sayo na sila ang magpapatayan sa bandang huli." Ha, isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Don Rafael. Maraming kasinungalingan at kasalanan ang naganap sa nakaraan. Lingid sa kaalaman ni Gino at Spencer na sila ay magkapatid. Lahat ng kasinungalingan ay matagumpay na naisagawa ni Don Rafael. Pinanindigan ni Gino ang pagiging masamang tao. Mas pinili niyang pagbayaran ang kasalanan na ginawa ng kanyang ina. Sinilang si Gino na may mahinang puso, ngunit kahit ganoon ay nakakayanan niya peren mamuhay ng normal noon. Samantala si Spencer na noon ay si Johnny ay nilagay ni Don Rafael sa isang bahay ampunan. Ang mga bata noon ay pinagtagpo-tagpo sa kasalukuyan. Nagkaroon ng kanya-kanyang masalimot na nakaraan noon, taong kasalukuyan, sunod-sunod na bala ng baril ang pinakawalan sa isang lumang gusali. May 4 na kalalakihan ang nakalahod at nakatali ang mga kamay nito. "Boss Gino, patawarin niyo na kami. Huwag niyo po kami papatayin. Hindi na po namin uulitin ang pagbibigay ng impormasyon kay Spencer. Talagang hindi niyo na mauulit dahil ngayon palang isa-isa ko kayong papatayin," seryosong sabi ni Gino habang hawak ang isang baril. Inutos niya sa kanyang tohan na patahimikin na ang 3 lalaki na nagtraidor sa kanya. Nakatalikod ang binata habang ginagawa iyon ng mga kanyang tohan. Kahit ipakita man ni Gino na isa siyang masamang tao, ay may isang banda peren na nanag ang pagiging maaway niya, ngunit hindi niya ito hinahayaan na lumabas sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng pagpatay sa 3 lalaki ay tahimik silang umalis ng lugar, habang binabaybay nila ang isang maliwanag na kalsada. Bumuhos ang isang malakas na ulan. Naalala ni Gino ang gabing inangkin niya ang katawan ng dalagang si Sanya. Sa pagbuhos ng malakas na ulan, napatigil ang isang babae sa isang gas station upang pansamantala na magpahinga habang hindi pa huminto ang ulan. May isang sasakyan na huminto sa gas station upang magpakarga. Napatingin si Gino sa isang babaeng tahimik na nakatayo. Nasa harapan niya ang dalagang si Sanya. Gusto niya sanang lapitan ito, ngunit alam niya na hindi magiging maganda ang reaksyon nito kung magkikita sila. Nakiusap na lamang siya sa isang pump attendant na ibigay ang payong na pagmamay-ari niya. Tinanaw niya na lamang ang dalaga mula sa sasakyan niya. Nang inabot ng pump attendant ang payong sa dalaga, ay umalis na din ang sasakyan ni Gino kasama ang kanyang mga tohan. Alam ni Gino na hindi siya mapapatawad ng dalaga sa kasalanan na nagawa niya dito. Kinasusuklaman na ni Sanya ang buo niyang pagkatao. Habang masayang kumakain ang mga tao sa isang maliit na food hub house, may 10 kalalakihan ang dumating. Pinagsisira ng mga ito ang mga lamesa at pinagsispa ang mga upuan. Dahil sa takot nagsialisan ang mga taong kumakain. "Teka, sino ba kayong mga baliw kayo?" naliyak na tanong ng isang ginang at napatingin ito sa paligid ng kanyang kainan. "Asan ang asawa mo?" tagal niya na pinagtatigwan si boss, maangas na tono ng pananalita ng isang lalaki na may hawak na baseball bat. "Isang linggo na hindi umuuva ang asawa ko dito, ano ba kasi ang atraso niya sa inyo?" Pag-aalalang tanong ng ginang. "Yung asawa mo umutang ng 2 milyon kay boss para sa sugal. Ilang araw na hindi na siya magpaparamdam sa amin, kailangan na ni boss ng pera." Paliwanag nito na sa ginang, "Umalis na kayo dito, wala ako alam sa kalokohan niya. Umalis kayo, alis." Galit na pinapaalis ng ginang ang grupo ng mga kalalakihan. Tinulak siya ng isang lalaki dahil nababanas na ito sa ginagawa niya. Nang aambahan siya ng palo ng baseball bat, ay biglang dumating ang dalaga. "Huwag, ano ba ginagawa niyo kay tita? Sino ba kayong mga siraulo kayo?" Panipi. Agad nilapitan ni Sanya ang kanyang tita para alalayan sa pagtayo. "Babalik kami dito sa bukas, pag wala peren kayo na ibayad, GGB namin ito lahat." Pagbabanta ng lalaki at nagtungo na ito palabas, "Ano na gagawin natin? Saan ako kukuha ng 2 milyon, bisit na carding na iyon? Hindi na nga umuuva, pinamahan pa ko ng napakalaking utang." Naiiyak nitong sabi habang nakayakap sa dalagang si Sanya. "Tahan na Tita Isabel, huwag ka na umiyak," pagpapatahan ng dalaga.
Nalulungkot ang dalaga sa nangyari sa kainan ng kanyang tita Isabel. Alam niya na sobra ang paghihiral nito araw-araw dahil sa asawa nitong pabigat at puro utang pa. Simula nagpakalayo si Sanya noon ay kinopkop na siya ng tita Isabel niya. Tinulungan siya nito paano makabangon ulit. Nasasaktan siya na nakikita niya itong umiiyak. Boss Gino, hindi namin nakita si Carding doon, 1 linggo na daw hindi nauwi, sabi ng asawa nito. Malungkot na balita nito kay Gino habang nakayuko ang ulo. Visit kayo, di ba sabi ko sa inyo bantayan niyo siya ng gabing nagsusugal siya sa kasino. Paano niyo hahanapin yung Angus na iyon? Galit na reaksyon ni Gino sa balita ng kanyang tohan. Pasyensya na po boss, pinapangako ko po mababawi po natin yung pera, pagpapasyensya nito habang nakaluhod sa harap ni Gino. Magsilabas na nga kayo, baka sa inyo ko pa iyan may hampas yang hawak niyong baseball bat. Naiinis na pagkakasabi ni Gino at nagpakawalan ng isang malalim na paghinga, malalim na nag-iisip ang dalaga, hindi niya alam paano niya matutulungan ang kanyang tiya Isabel. Wala naman siya kakayahan na bayaran ang 2 milyon. Saan naman kaya nila kukunin iyon? Paano na ang tinayo kong food hub house, mawawala na lang ba ng ganoon na lang? Wala peren, humpay ang pag-iyak ni Tia Isabel, tanging pagyakap lang ang magagawa ng dalaga sa ngayon. Huwag ka mag-alala tita, masusolusyonan natin yan, ako na po makikiusap sa kanila bukas. Bagaman hindi alam ng dalaga kung paano siya makakatulong ay nangako peren siya sa kanyang Tia Isabel matutulong siya dito. Kinabukasan habang nagsiserve si Sanya sa mga customer ay muling bumalik ang grupo ng mga kalalakihan. Nagsitakbuhan na naman lahat ng customer nila. Tulad ng sabi namin babalik kami. Ano, may pambayad na ba kayo? Tanong nito at lumapit sa kanila ang dalaga, nakikiusap ako na sana bigyan niyo kami ng palugit makabayad, malaki ang halaga na yun, hindi kami agad-agad makakabayad ng ganun lalaking pera. Mahinahon na pakiusap ng dalaga at hinawakan niya ang kamay ng lalaking kaharap niya, ngunit inalis nito ang kamay niya. Hoy, kung makikiusap ka lang din huwag sa amin, doon ka sa boss namin makiusap. Lumakad ka ng paluhod. Ha. Nagtawanan ang grupo ng mga kalalakihan ngunit nanatiling kalmado ang dalaga. Sino ba ang boss niyo? Sige, kanya na lang ako luluhod, dalhin niyo ko sa kanya. Seryosong sabi ni Sanya at nagkatinginan lang mga kalalakihan. Nagpumilit ang dalaga na isama siya ng mga ito sa kanilang boss upang makisama. Sinama ng kalakihan ng dalaga sa boss nilang si Gino. Walang kaalam-alam ang dalaga na si Gino pala ang boss ng mga ito. Huminto ang sasakyan ng mga kalalakihan sa isang napakalaking bahay na paligiran ng mga magagandang denisyong mga puno. Pagbaba nila kasama ang dalaga na mangha ito sa paligid. Napakatahimik at napakalinas. Pagpasok nila sa isang pintuan, bumungad sa kanila ang isang lalaking nakatalikod. Matiwasay ito, nakikinig ng music. Boss, may gusto po sa inyo kumausap sayo. Pamangkin siya ng asawa ni Carding. Anya nito at humarap si Gino, laking gulat ng dalaga nang makita ang binata. Nagulat din ang binatang si Gino nang makita ang dalagang si Sanya. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, kahit iwasan man ng dalaga na hindi mag-cruise ang landas nila ni Gino ay ang tadhana ang nagtataka ng kanilang pagkikitang muli. Ikaw ang boss nila. Gulat na reaksyon ng dalaga, ano ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Gino, hindi niya pinahalata ang pagkagulat niya nang makita ito. 2 milyon ang utang sayo ni Tito Carding, sa palagay mo ba kaya agad bayarin ni tita ang ganun halaga? Bigyan niyo naman siya ng palugit, galit na tono na pananalita ng dalaga at tumayo si Gino sa pagkakaupo nito. Nagagalit ka ba o nakikiusap ka? Kasi kung galit ka lumayas ka at kung magmamakaawa ka naman, pwede gandahan mo naman tono ng pananalita mo. Deritiahang nakatingin si Gino sa mga mata ng dalaga habang sinasabi niya iyon. Nakikiusap ako, sana bigyan mo kami ng palugit na makabayad sayo. Mahinahon na pakiusap ni Sanya habang nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Lumapit ang binatang si Gino at tumayo lang siya sa harapan ng dalaga habang nakatingin sa mukha nito. Naiilang man ang dalaga ngunit nanatili din siyang nakatingin kay Gino. Gusto mo ba talaga makabayad sa utang nila? Pagbibigyan kita pero sa isang kondisyon. Nakangiti nitong pagkakasabi at tila kinabahan ang dalaga. Kondisyon? Anong kondisyon naman yun? Interesadong tanong ng dalawa.
Magpakaalila ka sa akin sa loob ng 1 buwan. Seryosong tugon nito sa dalaga at nagulat ang dalaga. Ano? Magpakaalila sa'yo sa loob ng 1 buwan. Tila hindi makapaniwala ang dalaga sa kondisyon nito. Kung ayaw mo lumabas ka na ng pinto may gagawin pa ko dereti ahang saad ni Gino at tumalikod sa dalaga. Sige, ay panga ko muna di mo naguguluhin si tita, may pag-aalinlangan man na sumagot ang dalaga ay tinanggap niya na lamang ang kondisyon nito. Napangisi ang binata at muling humarap sa dalaga. Mabilis ka parent kausap, sige ihanda mo ang sarili mo, nakatitig nitong sabi sa dalaga. Bagaman ayaw man gawin ni Sanya ang bagay na iyon pero yun lang ang magagawa niya upang makabayad at matulungan ang kanyang tita Isabel. Habang naglalakad ang dalagang si Sanya sa daan, napansin niya ang isang babae na nagpupulot ng mga malaglag nitong mga pinamili. Agad-agad lumapit ang dalaga sa babae at tinulungan niya ito magdampot. Pag-abot niya ng mga pinulot niya ay laking gulat niya. Muli niya nakita ang hinihinala niyang ina ng kanyang kaibigan na si Ivan. Salamat iha sa pagtulong mo, nakangiting pasasalamat ng babae habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Tama kayo nga po yun, masayang saad ni Sanya at tila nagtaka ang babae. Nagkita na ba tayo noon? Nagtatakang tanong ng babae, kayo po ang nanay ni Ivan di ba? Agarang tanong ng dalaga at nagulat ang babae, hindi ko siya kilala, salamat sa pagtulong, pagtanggi ng babae at tumalikod na sa dalaga. Nakasama ko po siya sa bahay ampunan. Alam ko na kayo ang ina niya, muling humarap ang babae dahil sa mga sinabi ni Sanya. Wala ako alam sa sinasabi mo. Wala akong anak na Ivan. Pagtanggi parent nito at namadali ng umalis, ngunit hinawakan ni Sanya ang mga braso nito upang pigilan. Alam nyo ba na 2 taon niya kayo hinintay? Bakit nyo tinatanggi na anak nyo siya? Alam nyo ba na hindi naging madali ang buhay niya? Naiiyak na ang dalaga habang sinasabi niya iyon. Tinanggal ng babae ang kamay ng dalaga sa pagkakahawak nito sa braso niya. Tumahimik ka na, maikling saad nito at tuluyan ng umalis. Napapaisip si Sanya kung bakit tinatanggi nito si Ivan na anak. Ang dami niyang katanungan na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Nang makasakay na ang babae sa bus ay bumuhos ang mga luha nito inalala ang kanyang nakaraan. Huwag po Sir Rafael, maawa kayo sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Dessa. Hindi nito kaya makawala sa mga kamay ni Don Rafael. Matagumpay siya nitong inangkin at kinulong sa isang lumang bahay. Mahal kita Dessa at pag sa akin ka lang, seryosong pagkakasabi ni Don Rafael. Matagal ng panahon ang lumipas, ngunit yung sakit na nakaraan ni Dessa ay mananatiling isang peklat sa kanya nagawa siyang gahasahin ni Don Rafael noon at kinulong sa isang bahay. Nakaligtas man siya sa kamatayan noon pero ang pagkawala ng kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit at pangulila. Nawala siya sa katinuan dahil sa paghahanap sa kanyang anak. Isang tao ang tumulong sa kanya at pinagamot siya sa isang mental hospital. Naging matagumpay ang naging gamutan niya kaya naging maayos din siya at nakapag-umpisa ng panibago niyang buhay, takot na siya balikan ang lahat. Gusto niya nang burahin ang lahat. Sobrang sakit para sa kanya na itanggi ang anak niyang si Ivan ngunit yun lang ang alam niyang paraan upang tuluyan na siyang makawala sa masamang nakaraan. Nang makauva na si Sanya sa tita Isabel niya nagulat siya dahil may mga bagong silya at lamesa na. Sanya nandito ka na pala, masayang bungad ni tita Isabel sa dalaga. Sino po sila? Tsaka may bago na tayong mga upuan at lamesa. Binili niyo ba lahat yan? Pagtatakang tanong ng dalaga at tinignan niya ang buong paligid. Binigay lahat yan ng boss ng mga siraulo na iyon. Mabait naman pala yung boss nila, kalimutan ko na daw yung utang. Natutuwa nitong pagkukwento sa dalaga at masayang masaya ito. Maya-maya nagring ang phone ni Sanya. Nag-aalinlangan siya sagutin dahil unknown number. Dahil sa gusto niya malaman kung sino yun, sinagot niya ang phone at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na boses, huwag mo kalimutan ang kondisyon ko sayo. Magiging matiwasay ang buhay nila kung tutupad sa kasunduan natin. Paalala ni Gino sa dalaga at bigla na lang nito pinatay ang phone. Nakakabusit ka talaga, nalinis na saad ni Sanya. Isang mahabang buntong hininga na lang ang nagawa niya ng mga sandali iyon. Nababanas siya bakit ba lagi na lang sila pinagtatagpo ni Gino. Hinanda niyo na ba ang mga gagamitin natin na mga armas? Tanong nito sa kanyang mga tohan na ihanda na po namin lahat boss. Spencer,
Sagot ng tohan nito, oras na para maningil tayo sa mga hayop na iyon. Pinatay mo mga tohan ko Gino, uubusin ko ang sayo, nang gigil na pagkakasabi ni Spencer habang nakatingin sa mga litrato na nasa kanyang harapan. Lahat ng nasa litrato ay iisa-isahin niya. Muling pinagtibay ni Spencer ang kanyang tinayong sindikato. Nakakuha na din ito ng proteksyon at suporta para sa kanyang mga transaksyon mula sa ibang bansa. Ipagpapatuloy ulit ni Spencer ang paghihiganti niya kay Don Rafael at kay Gino. Magkakaroon ng isang labanan ang dalawang grupo. Tiyakin mo magiging maayos ang ceremony mamaya para sa pagtakbo ko bilang isang gobernador. Utos ni Don Rafael sa kanyang kanang kamay. Gusto nito matiyak na magiging maayos ang ceremony sa pagtakbo nito bilang isang gobernador. Naging abala ang lahat sa pag-organize ng isang ceremony. Gaganapin ang isang pagdidiwang para pagpahayag sa pagtakbo ni Don Rafael sa bilang isang gobernador. Sinigurado ng kanyang mga tohan na walang magiging aberya sa kasalukuyan na ceremony. Lingid sa kanilang kaalaman, pinaghandaan na rin ni Spencer ang pagsira niya sa araw ni Don Rafael at Gino. Napapaligiran ng maraming seguridad ang buong paligid. Nakabantay ng maayos ang mga tohan ni Don Rafael. Maraming salamat po sa pagdalo niyo ngayon. Malugod ko po pinapakilala sa inyong lahat ang ating kandidato biglang gobernador na si Don Rafael. Masayang pagpapakilala ng host ng ceremony. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa pag-akyat ni Don Rafael sa stage. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin ngayon araw na ito. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng inyong suporta sa akin bilang isang gobernador ng ating lungsod. Sisiguraduhin ko na ang aking layunin ay makakabuti sa ating komunidad. Muling nagpalakpakan ang mga tao at hiyawan pa. Ilan sandali pa ay may isang putok ng baril ang pinakawalan. Nataman si Don Rafael ng baril sa kanang braso nito. Nagkagulo lahat ng tao sa ceremony. Agad-agad na napatayo si Gino upang hanapin kung saan nagmula ang putok ng baril. Maya-maya pa bumungad na sa kanila ang mga tohan ni Spencer. Nagpakawala ng maraming bala ang parehong grupo. Inaalalayan naman ng mga tohan niya si Don Rafael at sinikap na makaalis sa venue. Nakipaglaban ang grupo nila Gino at Spencer, nag-ubusan sila ng tohan hanggang sila na lang matira sa gitna. Nagtutukan ng baril ang magkapatid na si Gino at Spencer. Hayop ka Spencer, sana hinayaan na kita patayin ni Papa noon. Nanggigil na sabi ni Gino. Sabi ko sa'yo pag nagkaroon ako ng pagkakataon na patayin ka, papatayin talaga kita demonyo, kagalit na sabi ni Spencer. Kakalabitin na sana nila pareho ang kani-kanilang mga baril nang biglang dumating ang ilang sasakyan ng mga kapulisan. Bahagyang napatingin si Gino sa mga parating na pulis at bigla na lang siya pinukpok ni Spencer ng baril sa ulo dahilan upang mawala siya sa focus. Tumakbo na si Spencer kasama ang ilan niyang mga tohan na natira sa bakbakan. Tila nawala sa ulirat si Gino at napahiga na lamang. Ramdam niya ang malakas na pagpalo ni Spencer sa ulo niyo. Nilapitan siya ng tohan niya upang alalayan. Agad naman sinugod sa ospital si Don Rafael ng kanyang mga tohan. Malayang nakaalis ang grupo nila Spencer, matagumpay niya naman nagawa ang kanilang mission. Wala pa balak si Spencer na tipusan ang dalawa dahil gusto niya pahirapan niya muna ang mga ito. Bakit hindi mo pa tinapos si Don Rafael? Kaya kami sumanib sa sindikato niyo dahil gusto namin mamatay na yang Don Rafael na iyan. Galit na hinaing nito kay Spencer. Mag-ante lang tayo ng tamang oras. Mas maganda kung pahirapan muna natin ang mag-ama na iyon. Paliwanag ni Spencer sa kanyang mga tohan. Hindi pwede mahalal sa pagkagobernador ang hayop na iyon. Pinatay niya ang ama at kapatid ko, sa palagay mo bagugustuhin ko pa patagilan ang buhay niya. Tila naiiyak nitong sabi habang hawak nito ang kanyang baril. Kung ayaw mo sa plano ko umalis ka, pinatay niya rin mga magulang ko. Hindi ko din gugustuhin na mabuhay pa siya, ang gusto ko lang naman pahirapan muna sila mag-ama bago natin sila dalhin sa impyerno. Makikita sa mga mata ni Spencer ang galit, matagal niya nang gustong patayin si Don Rafael pero sa tingin niya ay hindi pa napapanahon. Naging laman ng balita ang pagkakabaril ni Don Rafael sa kanyang mismong seremonya. Kapal ng mukha niya, tumakbo siya pagkatapos lahat ng kasamaan na ginawa niya noon, nalinis na pagkakasabi ni Tita Isabel. Bakit po tita, hindi po ba siya karapat-dapat na tumakbo bilang gobernador? Tanong ni Sanya at habang pinapanood ang balita.
Dahil sa kahayupan niya na wala ang kaibigan ko, sagot ni Tita Isabel. Kaibigan? Sinong kaibigan po? Pag-uusisa ng dalaga, yung kaibigan kong si Dessa, hanggang ngayon wala nakakaalam kung buhay pa ba siya o patay na. Sana naman kung nasaan man siya ngayon, sana masaya siya. Bigla nalungkot si Tita Isabel nang mabanggit niya ang pangalan ng kaibigan. Kamusta na kayo Papa? Aniya ni Gino pagkapasok niya sa silid ni Don Rafael sa ospital. Kung noon pa lang tinapos mo na si Spencer, hindi sana ito mangyayari. Paninisi nito kay Gino. Sa susunod na pagpapakita namin titiyakin ko na mamatay na siya sa mga kamay ko. Mababakas sa mukha ni Gino ang galit habang sinabi niya iyon. Huwag ka na mangako, gusto ko makita na talagang napatay mo na siya, at yung pagpakakasal niyo ni Daisy ayusin mo yon. Kalmadong pagkakasabi ni Don Rafael. Kontrolado pere ni Don Rafael si Gino. Utos pere niya ang sinusunod ng binata. Dumilim na ang paligid. Nagsimula ng magligpit si Sanya at Tita Isabel niya ng mga lamesa at upuan sa food hub house. Habang nagliligpit ang dalaga, tumunog ang phone niya. Nakita niya ang isang text mangsang mula kay Gino. Pumunta ka dito bukas sa bahay, may ipapagawa ako sayo. Yan ang mensahe na nabasa ng dalaga mula kay Gino. Biglang sumimamgat ang dalaga. Alam niya kasi kung anong ugali mayroon si Gino. Natatakot man siya ngunit kailangan niya tumupad sa kanilang kasunduan. Maagang nagtungo ang dalaga sa bahay ni Gino dahil may ipag-uutos ito sa kanya. Pagpasok niya sa bahay ng binata, nilaybot niya ang kanyang paningin. Tahimik at sobrang laki ng bahay na ito para isang tao lang. Mabuti naman maaga ka, napatingin ang dalaga sa kanyang likuran dahil sa boses na narinig niya. Ano ba ipapagawa mo? Tanong agad ng dalaga. Wala, gusto lang kita makita bago ako umalis, seryosong sabi Gino at humakbang palapit sa dalaga. Pinagtay-tripan mo ba ako? Pinapanto mo ko para lang dun, alam mo ba na marami ako ginagawa? Naiinis na reaksyon ni Sanya. Asterisk, sino ba may utang? Di ba pumayag ka sa kasunduan natin? Magpapakaalipin ka sa akin. Napalunok na lang ang dalaga dahil wala man lang siya magawa. Huminga ako ng napakalalim para ma-relax ko ang sarili ko. Gusto ko ng mahabang pasyensya para sa lokong tao na ito. Gusto ko na talaga sapakin, sabihin mo na kung ano ipapagawa mo para magawa ko na, kalmado kung pagkakasabi. Linisin mo buong bahay ko, sobrang busy ko, hindi na ko nakakapag-hire ng tagalinis, tila seryoso nitong sabi sa akin. Hindi ko alam kung inaasar niya lang ba talaga ako. Okay, sisimulan ko na ngayon, pangiti kong sabi. Ayoko ipakita sa kanya na nabubusit ako dahil alam ko mas lalo lang niya ako aasarin. Nagsimula ako maglinis sa loob ng kwarto niya. Grabe yung laki ng kwarto niya, mas malaki pa sa food house ni Tita Isabel. Natatakot nga ako humawak ng mga gamit niya dahil alam kong mamahalin ang mga iyon. Yung comfort room niya mas malaki pa sa kwarto ko. Hey, nahihilon ako sa laki ng mansion niya. Kwarto pa lang nalilinis ko, pagod na ko. Pagkatapos ko maglinis ng kwarto niya, nagtungo naman ako sa harden niya. Nalula ako sa ganda ng mga bulaklak na nakapalibot. Maituturi mong tila langit ang bahay niya, ngunit demonyo ang nakatira. Masaya kong diniligan ang mga bulaklak at halaman sa harden niya. Maya-maya pa ay umupo muna ako upang magpahinga. Nakaramdam na kasi ako ng pagod sa laki pa naman ng mansion niya. Hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Naramdaman ko na lang ang isang malamig na tubig sa buong katawan ko. Nagising ang diwa ko sa pagkakabuhos ng tubig sa akin ni Gino. Anong klaseng naglilinis ka? Ang sarap naman ng tulog mo, naiinis nitong sabi sa akin, pero mas naiinis ako. Ano ba problema mo? Bakit mo naman ako binasa? Galit na tanong ko sa lokong lalaki na yun. Ngumisi lang siya sa akin na tila inaasar talaga ako. Magtrabaho ka na, bago ka umuwi linisan mo sa sakyan ko, utos nito sa akin at napansin ko ang mga mata nito na nakatitig sa basa kong katawan. Agad kong tinakpan ng mga kamay ko ang basa kong katawan. Kahit sobrang pagod na ko ng araw na iyon, pinilit ko parent to posen lahat ng pinag-uutos ni Gino sa akin. Sa kalagitnaan ng aking paglilinis, isang litrato ng babae ang napansin ko. Nakasabit ang isang malaking litrato at talagang kapansin-pansin ito. Napansin ko rin ang suot nitong bracelet. Biglang sumakit ang ulo ko, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Isang taong may hawak na baril at may suot na bracelet na katulad sa nakikita sa litrato.
Naalala ko isang malakas na putok ang narinig ko noong bata pa ako. Hindi malinaw sa akin ang mga alaala na iyon. Naguguluhan ako bakit tila may akong naalalang mga pangyayari sa nakaraan ko. Doc, kamusta po ang lagay ng asawa at anak ko? Nag-aalalang tanong ni Pedring sa doktor. Pasyensya ka na pero hindi namin nailigtas ang anak mo, ang misis mo pansamantala nawalan siya ng malay, ngunit huwag ka mag-alaala magkakaroon din siya ng malay, malungkot na balita ng doktor kay Pedring. Hindi pwedeng walang makitang anak ang asawa ko, pag-aalala nitong sabi at tila may bigla siyang naalala. 2 sanggol ang sinilang ni Des sa isang babae at isang lalaki. Agad-agad niyang naisip ang babaeng sanggol. Nagtungo si Pedring kay Matias na kasama niya sa pagpatay kay Desa. Binabalak niyang kunin ang babaeng sanggol. Anong ginagawa mo dito, Pedring? Gabing-gabi na, may kailangan ka ba? Nagtatakang tanong ni Matias, nasaan yung sanggol? Kailangan ko ang sanggol na iyon. Namamadaling nitong sabi, tulog na yung baby, may kukuha na sa kanya bukas taga Maynila. Sagot ni Matia at nagtungo si Pedring sa kwarto upang kunin ang babaeng sanggol.